Kilala si Marco sa kanilang lugar. Matalino siyang negosyante, maraming koneksyon, at palaging may bagong ideya. Hinahangaan siya ng marami dahil magaling siyang kumita ng pera. Sa bawat hakbang niya, tila ba laging may plano. Para kay Marco, dalawa lang ang klase ng tao sa mundo, ang scammer at ang na-scam. Sa kanyang pananaw, lahat ay laro ng talino at diskarte. Nagtitinda siya ng mga peking produkto. Mula sa mga peking relo hanggang sa mga peking bag, lahat ay kayang ibenta ni Marco. Nag-aalok din siya ng mga investment na walang totoong kita. Ang mga pangako niya ay puro hangin lamang. Ngunit marami pa rin ang naniniwala. Nangungutang din siya ng pera at hindi na nagbabayad. Sa bawat utang, may bagong biktima siyang nadadagdag sa kanyang listahan. Dahil sa mga kalokohan niya, yumaman si Marco. May malaki siyang bahay, mga mamahaling kotse, at lahat ng luho ay nasa kanya. Puro branded ang kanyang mga damit. Sa bawat suot niya, makikita ang kanyang yaman at impluensya. Ang alam lang niya, palagi siyang panalo. Sa bawat araw, tila ba walang makapigil sa kanya. Hindi niya akalain na darating ang araw na ang isang tulad niya na hari ng budol ay mabibiktima rin ng scam. Sa isang iglap, nagbago ang lahat. Isang araw, may tumawag kay Marco. Hindi niya kilala ang numero, pero sinagot niya ito. Rico ang pangalan ng lalaki. Napakilala siya bilang isang financial advisor. Inalok ni Rico si Marco ng isang investment na parang imposible. Sabi niya, mabilis ang balik ng pera at siguradong kikita. Sa simula, medyo nagduda si Marco. Hindi siya sigurado kung totoo ang sinasabi ni Rico. Pero magaling magsalita si Rico at maganda ang mga ipinakita nitong dokumento. Lahat ay mukhang lehitimo. Naniwala si Marco na hindi ito scam at pagkataon ito para mas lumago pa ang kanyang pera. Nagdesisyon siyang mag-invest. Inilagay ni Marco ang lahat ng ipon niya sa investment ni Rico. Buong tiwala niyang ibinigay ang kanyang pera. Lumipas ang isang linggo pero walang ibinigay na kita si Rico. Nagsimula ng mag-alala si Marco. Sinubukan tawagan ni Marco si Rico. Paulit-ulit niyang tinawagan ang numero. Pero hindi na ito sumagot. Walang sagot sa mga tawag at mensahe. Doon nang napagtanto ni Marco na siya ay na-scam. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay nawala sa isang iglap. Parang gumuho ang mundo ni Marco. Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang lahat ng perang kinita niya sa maling paraan, ay nawala sa isang iglap. Pero imbes na magsisi, mas lalo pang nagalit si Marco. Gusto niyang hanapin si Rico at pagbayarin ito sa ginawa sa kanya. Dahil sa nangyari, napilitan si Marco na humingi ng tulong sa pulis. Kaya lang, nagsinungaling siya sa mga pulis at nagpanggap na isa siyang lehitimong negosyante na biktima ng scam. Sa umpisa, natago ni Marco ang kanyang tunay na pagkatao. Nalaman namin na hindi siya nakarehistro sa kahit anong negosyo. Ang perang pinasok niya sa investment ay galing sa mga illegal na gawain. Mas lalong naghinala ang mga pulis nang may mga tao na nagsabing biktima rin sila ni Marco. Kinuwento namin ang mga panlolokong ginawa sa amin ni Marco. Wala nang kawala si Marco. Kailangan na niyang harapin ang mga kasalanan niya at panagutan ang lahat ng panlolokong ginawa niya. Dahil sa mga ebidensya at sa mga sinabi ng kanyang mga biktima, wala nang nagawa si Marco, kundi ang umamin sa lahat ng kanyang kasalanan. Inamin ko na isa akong scammer at matagal ko nang niloloko ang mga tao. Napagtanto niya na hindi lang pera ang kinuha niya sa amin. Dahil sa mga krimen niya, kinasuhan si Marco ng iba't ibang kaso tulad ng estafa, syndicated estafa at illegal recruitment. Bilang parusa, isinuli niya ang lahat ng perang kinuha niya sa kanyang mga biktima at nakulong ng ilang taon. Sa loob ng kulungan, nagkaroon si Marco ng maraming oras para mag-isip at magsisi. Ang mga araw na puno ng katahimikan at pag-iisa ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na suriin ang kanyang mga nagawang pagkakamali at ang mga taong nasaktan niya. Sa tulong ng mga pari at mga volunteer groups, natuto ako ng iba't ibang skills tulad ng pag-ayos ng computer, pagluluto, at marami pang iba. Ang mga bagong kaalaman na ito ay nagbigay sa akin ng pag-asa at bagong direksyon sa buhay at paggawa ng mga handicraft. Ang mga simpleng gawain na ito ay nagbigay sa akin ng kasiyahan at pakiramdam ng pagiging kapaki-pakinabang. Nang makalaya si Marco, gusto na niyang magbagong buhay. Ang kanyang mga natutunan sa loob ng kulungan ay naging gabay niya sa kanyang bagong simula. Ginamit ko ang karanasan ko para turuan ang mga tao kung paano makaiwas sa mga scam at para hikayatin ang iba pang mga scammer na magbagong buhay.
Ang bawat seminar at pag-usap ay nagbigay sa akin ng lakas at inspirasyon na magpatuloy. Hindi naging madali para kay Marco ang magsimula ulit. Maraming pagsubok at hamon ang kanyang hinarap, ngunit hindi siya sumuko. At sa bawat taong natutulungan niya, lalong tumitibay ang paniniwala niya na posible ang magbagong buhay, gaano man kalaki ang kasalanang nagawa mo. Ang bawat ngiti at pasasalamat na natanggap niya ay nagiging inspirasyon para magpatuloy sa kanyang misyon.